Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa meron bang termination dito sa Singapore at ano nga ba ang transfer at sendback. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, sa inyong kaalaman po, wala pong termination dito sa Singapore. Bali, ang meron lang po dito is pwede kayong mag-transfer or pwede kayong ma-send back. So anong ibig sabihin nun? So, for example, trinay nyo naman yung best nyo, nagtrabaho kayo dun sa employer nyo, pero talagang parang ayaw nyo na talaga. So, pwedeng may choice kayo na kausapin si employer, maging honest kayo sa kanila kung ano yung situation nyo, na hindi nyo na kaya, na ganun. So, ang mangyayari niyan is kung naintindihan naman din kayo ng employer or siya din, kung halimbawa ayaw niya na sa inyo at saka medyo na ano sila na pauwiin kayo, kung wala naman din kayong nilabag na sa mga rules nyo, pwede naman kayong yung parang i-allow na lumipat ng amo. Yun yung tinatawag na transfer. Pero nagbavalid lang yung pag-transfer kung si employer ay bibigyan kayo ng release paper. Mostly dito guys, pag wala kayong release paper galing kay amo nyo, hindi po kayo makakalipat ng amo o makakalipat ng agency. Kasi nga po, yun kasi yung parang proof na papakawalan niya na kayo, no? May willingness siya na lumipat kayo or mawalan visa na yung ano niya sa inyo, yung karapatan niya sa inyo, ganun. So, kung wala yun, hindi kayo makakalipat. Kahit gusto niyo man lumipat ng ibang amo, mahihirapan po talaga kayo. So, yun. Yung sa sendback naman guys, wag din kayo matakot sa ganito kasi ito naman, hindi naman kayo basta-basta isi-sendback ni employer kung hindi talaga mabigat yung kasalanan nyo. Usually, ang lagi nyong tatandaan dyan, pagka during seminar pa lang, pagdating nyo dito sa Singapore, meron yung organization or meron yan silang isi-seminar sa inyo about dun sa kung anong organization na pwede nyong lapitan. At meron silang parang pamphlets o parang brochure na ibibigay sa inyo. During may time meron ganon, hindi ko lang alam ngayon, hindi na ako updated. Pero if ever na merong ibigay sa inyo, itabi nyo guys, yung mga number ng in case ng mga police, number ng MOM, number ng FAS, number ng mga CDE, or kung anong organization, itabi nyo lang yan. Huwag nyo wawalain. Kasi guys, malaking tulong din yan in case of emergency. Kasi nga, hindi nyo pagamay yung pasikot-sikot dito sa Singapore. So, pag may nangyari ng hindi maganda sa inyo, pero wag naman sana, at least alam nyo yung mga contact organization na pwede nyo lapitan. Pero ako wala na ako noon, nung paglipat ko dito sa nagtapon na rin kasi ako ng mga gamit ko kasi ayoko marami nakastock. Pero okay lang, kasi nga, matagal na rin naman ako dito at saka hindi na ako syunganga yun, hindi na ako kumbaga inosente pagdating sa batas nila dito. So alam ko na rin yung mga so okay na rin sa akin na wala yun. Pero kung hanggat kaya nyo itabi yun, itabi nyo kasi for in case of emergency lang na kailanganin nyo in the future, pero wag naman sana. So yun, so yung pag na yun, yung sendback na baka bigla kayong kulamahan, baka parang termination din yun. Actually guys, dito takot sila yung mga employer, takot din yan sila sa batas na kasi talagang yung organization dito, especially the MOM, yung Ministry of Manpower dito, talagang fair sila pagdating sa natin, sa batas natin, pagdating sa mga helpers. So wala silang exemption. So hindi rin yan sila basta-basta pauuwiin kayo. Basta, ayun nga, ko sa inyo, advice ko sa inyo, pagka during palang seminar nyo, alamin nyo yung mga rights nyo, alamin nyo yung mga bawal, alamin nyo yung mga organization na pwedeng lapitan. And the second one is, bago nyo pirmahan yung kontrata nyo, talagang basahin nyo kung ano napapaloob doon, kung anong mga bawal at hindi dapat gawin. Nung sa akin kasi nung nasa agency ako, is pinabasa talaga sa akin yung sa kontrata ko. Tapos, binasa ko na, in-explain pa sa akin. So, alam ko na bawal i-spread ang information ng amo ko, bawal ipakita ang mga bahay, bawal kaya tingnan nyo yung background ko guys. Kahit nandito ako nag-video, hindi ko pinapakita kasi against po yun sa contract ko. So yun, alam nyo yung limitations nyo, kung ano yung dahilan para mapauwi kayo. So wag nyo gagawin yun. Kasi kung alam nyo na may mali din kayo,
tapos isi-send back kayo, wala kayong choice, kailangan nyo talaga umuwi ng Pilipinas. Ang send back guys is yung pauuwiin kayo, bibilan kayo ng ticket, everything, ipapak yung things nyo, uwi talaga. Hindi na kayo, wala nang balik-balik sa agency. As long as matapos kasi yung deduction nyo, amo na ninyo, may karapatan sa inyo. Bali, tawag dito, minsan may mga employer lang na binabalik pa rin sa agency kahit tapos na yung salary deduction kasi ayaw nila yung mga process pa ng mga yung bilan kayo ng ticket, or ayaw pa nila yung dalhin pa kayo sa airport or yung ganun, ayaw nila ng hassle, so kaya yung agency yung pinapaprocess pa nila. Pero during pa kayo ng ang tawag dito, ng deduction, tapos may nagawa kayong mali or ayaw nyo na, kayo na talaga yung umano sa employer nyo, no choice sa employer, sa agency talagang bagsak nyo kasi meron pa kayo babayaran sa agency. So kahit kayo din, kahit gusto nyo umuwi, as long as may babayaran pa kayo sa agency, isi-settle nyo muna yung bago kayo makaka-uwi. So yung send back na yan, ialisin nyo sa isipan nyo, hindi mangyayari yan hanggat may deduction pa kayo sa agency. So yun, pwede kayong i-transfer, yun ang mangyayari sa inyo, ita-transfer kayo ng agency hanggang sa mabayaran nyo yung pagkakautang nyo sa kanila, ganun. So pagka wala na, so doon na ipapasok si send back. So kaya mag-ingat-ingat din tayo, yun. Yun lang din naman ang hindi naman mahirap dito. Tsaka rin yan, may mga band kasi yan, yung mga employer natin, may pondo yan na parang, hindi ko na pwedeng i-explain yun dito sa inyo kasi ibang na yun. So yun lang guys. So yung sa mga hindi medyo nako-confused, nako-curious or naguguluhan sa kung yung termination, kung may termination ba dito sa Singapore, wala po. Meron dito is transfer at send back. Yung transfer na yun, nangyayari lang yun kung may willingness sa employer na pakawalan kayo, magre-release sila ng release paper ninyo. At saka send back kapag talagang maano na talaga yung nagawa yung pagkakamali, or kayo na rin mismo na employer, nagkasundo kayo na uuwi na lang kayo, ganun. Or kung hindi naman, kahit ayaw nyo nang umuwi, pero may nagawa kayong hindi talaga against talaga na kahit mag-complain kayo or kahit i-reklamo nyo sa MOM, sa Ministry of Manpower, basta as long as lumabag kayo doon sa pwede kayong pauwiin, may mga kasi na pwede kang mapauwi. So yun, yung mga against na ganun, wala tayong magagawa, talagang kailangan nyo umuwi yun. Pero naman, tingin nyo naman sa sarili, maliit lang naman yung nagawa nyo, pwede naman kayo lumapit sa MOM, pwede kayo lumapit sa mga organization. Yun, sabi ko nga sa inyo, pag during seminar, itabi nyo yung mga in case of emergency, yun guys. Pero kung alam nyo sa sarili nyo na mabigat yung kasalanan nyo, wag na rin kayong kasi wala tayong magagawa, kasi everything na ginawa natin is may consequence yan guys. So yun, kaya kahit sa bansa naman din, mabuti nga dito may ganun sisend back kayo, so safe pa rin kayo unlike sa mamaltratuhin kayo or di kayo papakainin or kung ano man, di ba? At least ganun yung nila, pag pinauwi kayo, pwede maka-apply ulit kayo, at least hindi kayo na-ban dito sa Singapore. Now, yung worst talaga yung ginawa nyo. Dito naman usually yung mga nababan is yung mga nagra-run away or nabubuntis, yun, basta marami din i-explain naman yan sa inyo sa MOM also. Yun lang, bye bye.